Ito naman guys, yung fiesta natin na naalala nyo nung isang araw, yung nakuha nating sariwang fiesta na nakita natin, merong hocus pocus yung ABS. So ito, binabaklas niya yung ABS natin. Maraming nagbebenta niyan na as is or yan, katulad nito. Kunwari, nire-repair yung ABS pero pinapatay lang or pinapatay yung ilaw lang nun sa dashboard. Bad yun. Ito, kalimitang cause ng transmission malfunction ng Fiesta at EcoSport is yung ABS. So shout out kay Sir Chris, tirador ng ABS natin. Yan ang gagawa for this day ng ating ABS. Mas maganda yung repair guys, mas solid yun kaysa dun sa brand new. Kasi yung brand new, issue niya yung ABS so masisira ulit yun. So ito, yan binaklas na. Yan yung loob ng module. Mas maganda yung repair kasi ito, solid yung capacitors na ikakabit at solid yung mga IC na ikakabit na nasisira. Mas tolerable siya ngayon sa heat at sa short kapag tapos ma-repair. So wala pa kami bumabalik na ni-repair na ABS sa amin. Lahat yan all goods and tumatagal. Hindi rin tumatagal. Wala pang bumalik So ibig sabihin, 2 years na solid. So yan yung module mismo. So yan, hindi ko na-gets yan. Pero yan, alam ko tinitext ni Sir Chris yung ABS. Inaantay niya mag-reply kung gawa na. So testing stage yan kung okay na yung U3000 na code. U3000 is yung code ng ABS. Pag in-scan nyo yung unit nyo at may lumabas na U3000, kahit i-clear mo yan maghapon, magdamag, hindi yan mawawala. Kapag wala ka namang OBD, makikita mo sa dashboard, ilaw yung park brake nyan, tapos yung skid sign, tapos yung traction. Saka yung ABS nakailaw. So dun malalaman mo pag yan sabay-sabay umilaw, wala na yan. Yung ABS mo may problem na. So yan, napan-checking all goods na. Binabalik na yung ABS module. So, hindi pa tayo matatapos at napakahirap nito. Unit na ito. Kala ko naman, easy buy. So, problema, wala tayong magagawa. May mga ganyan talaga. So, ito, pagkatapos na ito gawin, babalik yan. Tapos lalagyan na ng mga bagong brake oils para maging all goods na yan. So sure tayo na yung ABS yan is gawa na kasi hindi na yan nagko-code sa ating IDS. Ito yung gamit natin pang program sa Ford. So monthly may bayad yan, mahal yun. Mahal. Ang problem na lang natin ngayon is paano buhayin yung ilaw doon sa IPC or Instrument Panel Cluster. Yung dashboard. Dashboard tuloy. Yan o, engage. So, pinatay nga, may magaling nga na pumatay ng ilaw niyan. So, pangit kasi yun. Paano kung yung makabili is first time car niya? So, kawawa naman. So, dapat siya mabuhay and all electronics working dapat yan. So, dito, nahihirapan ako kasi pag pinaprogram ko, nag-e-error. Meaning, medyo matindi. Wala na akong maisip na solusyon. So, bukas bibilang ko to ng bagong instrument panel. Aray, sakit.